Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang layag mo'y pabantayan, Pilipinas kong hirang. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang layag mo'y pabantayan, Pilipinas kong hirang. Pilipinas kong hirang. Isa pang pagpalayang araw sa ating lahat, mga ka-inklusyon. Ako po ang pawang ng inklusyon, Kawali Kukumet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Agad na yun, mga ka-inklusyon, hindi pa rin nagkakaisa ang mga PWD ngayon sapagkat anuman ang mga nangyari, dito mga unos, mga sakuna, pati na rin ang lecheng COVID-19 pandemic na to. Ito ang mga nagpahirap sa atin, mga ka-inklusyon. Ang pag-usapan natin ngayon, ako'y makikiusap muli sa inyo na dapat magkaisa tayo. Sa totoo lang kasi, watak-watak na ang ating watak-watak na ang PWD community, nagkakanya-kanya na nangan. Meron tayo kasi malakas na kalaban na hindi natin ma-trace at hindi natin masabi kung ano ang mga pinagsasabi ng mga iba. Sa totoo lang kasi, meron mga PWD na meron ding mga non-PWD na nambubuli, kagaya ni Jordan Ramirez, mga ka-inklusyon. Si Jordan Ramirez, mga ka-inklusyon, ay isang abnormal. Pasensya sa mga ma-open isa siyang abnormal sapagkat
Siya ay isang makulit tao at nambubuli ng mga autistic kagaya ni Tera Francisco, ni Andres Baharto, at pati na rin ng mga kaibigan nila. Ang sabi ni John Dan sa kanila, talagang tinatawag nila na autistic bilang insulto at abnormal na insulto. Pareho yun yung autistic at saka yung abnormal. Sa bukang bibig ni John Dan Ramirez, siya'y napaka-lakas at sinasabi niya na, hoy, kayo, mga PI ninyo, hindi naman ako nagkulang sa inyo at saka sa totoo lang, kung mag-aano tayo kay John Dan Ramirez, lahat ng mga pinaggagawa nila, puro na lang ganito. Alam niyo ba mga kaibigan, ngayon ako nagkawal. Kasi kagabi nagpapagaling ako dahil may masakit sa akin lalamunan, mga kaibigan. Mabayang gabi, meron pa tayong kawal part 2. Pag-uusapan na nga natin ay continuation na nga ng ating topic din, which is yung dual PWD. Surprise yung dual PWD ha. Surprise yun kasi sila ay masasabi natin meron din mga PWD na bahagi din ng LGBT community, meron din PWD na senior citizen, at meron din PWD yung halimbawa intellectual disability, tapos amputee, or kuminsan hindi ka makarinig. Yun ang katotohanan sa paggagawa. Okay. Sa totoo lang mga kaibigan, ang mga nangyayari na yun, ito kay John Dan Ramirez at saka sa Dragon Inclusion Network ay mga insulto sa ating lipunan. Sa totoo lang mga kaibigan, siya mismo, itong Dragon Inclusion Network, hindi na gano'n nagpaparamdam. Kung napapansin nyo mga kaibigan, lahat ng mga post niya ay against sa simbahan, against sa Santo Papa, against din sa karapatang pangtao natin. Itong DANP, kung tutusin ang DANP, ay hindi pa natin matiyak talaga kung si David Hill or meron lang nanadya ng mobile number. Kasi nagsabi kasi si David Hill sa amin na hindi daw kanya yung page na yun talaga. Merong nanggagaya, meron nagpo-portray ng mga pinagsasabi niya at merong kinukuha ng source base sa pinag-alaman namin. Pagdating kayo maigi ha, yung mga nagko-comment kay DANP noon, hindi yun totoong page ni David. Kasi nagsangguni si David doon na hindi kanya talaga yung page. Kasi
Base nga sa pag-uusap nila, sa pag-uusap na may-ari ng HNI at saka sa tiyuhin niya, sabihin ko na sa inyo, nilantad na may-ari ng HNI na yung Dragon Inclusion Network ay parang ginawang parody. Yes, hindi naman totoo na gagawin ni David yan at tuluyan na siyang nakamove on. Tinuluyan niya nakamove on sa mga ka-award. That's why he deactivated FB for the sake of this life. Dapat magdedebate pa sana sila ni Bahardo at ni Francisco. Nakonsensya siya, sabi niya, hindi ako makikipagdebate kasi hindi ako pinayagan ng aking mga magulang. Yung ang katotohanan. Pero ang katotohanan, mga ka-inclusion, kung sino yung dobre kara na gumagawa ng kasamaan kay David Hill, pagdasal na lang natin. At kung sino yung dobre kara na nagsasabi na nangkagaya kay David Hill na yan, tiyak mananagot itong taong to at magdadasal natin. Although lumayas na lang si David Hill, lumayas si David Hill ka sa HNI, pero kung sino yung doble kara na merong doble kara ng nanggagaya kay David Hill kung ano yung mga pinagagawa, kung ano yung mga Bakit ko sinabing doble kara? Kasi uso na yun kasi ang mga hacking, mga fake news. Halimbawa, at napagtanto namin na si Mrs. Annie Hill ay biktima ng fake news pala. Hindi niya talaga literal na sinabi yan. At tandaan niya yung sinabi niya na ang PWD ay kagagawan ng demonyo. Hindi totoo yan pala. Base sa pinak-checking natin, mga ka-inclusion, wala ni isang post si Mrs. Hill. Kasi ang katotohanan, meron daw nag-hack ang FB account ni Annie Hill. Meron mga ginagamit yung pangalan and then i-edit yung nilalagay ang pangalan niya, yung anong petsa, anong ginagawa. Buti na lang, triple check ako ng mga post ni Annie Hill. Sabi ko, di na nga natatotoo to itong mga pinagsasabi ni Annie Hill. Kasi alam natin na si Annie Hill ay dating empleyado ng Kongreso yan. And then, ito si David Hill na kan, ngayon, nung tumawag yung may-ari, tinawagan na may-ari yung tiyuhin niya, sabi ng tiyuhin niya, bakit kayo parang kinumpronta ng una? Tingnan nyo. Buti na lang at hindi si David ang totoong page ni David ay ang super
yung Sacramental Christian Gift Shop na ngayon ay cease and desist dahil nga sa inactivity na rin. Biruin nyo, yung inactivity ng SCGS ay bunga na rin ng para naapektuhan sila ng Dragon Inclusion. Kasi naghinala tayo na naghinala, sinabi nila na hindi amin to. Okay, nakamute ako kasi nag-ano lang ako eh. Anyway, dadako tayo mamaya, dadako na tayo ulit kung ano yung mga pinaggagawa nila. Bakit nagtanong kayo ang aga ng kadangkawal na ito siya kaya? Hindi nga ako nakapagkawal kasi nagpapagaling ako. At saka sa totoo lang, ang iba kasi sa mga PWD organizations, masakit sa katotohanan, nag-inside job o nakikialam. Halimbawa, isa kang informal na grupo, tapos biglang papasok yung formal na grupo, sasabihin nila, hoy, bawal yung ginagawa nyo, ikikal kebe-kebe. Yun. Bakit ko pinatamaan yun? Sapagkat yun ang uso na mga uso na yun. Yung pakikialam, halimbawa makikipag-partnership ka sa isang formal na group, and then makikialam ka, makikialam itong formal na group na to, baka suriin kung ano ang kung sino yung mga member nila na member nyo rin, at higit sa lahat, wala na. Mabuti na lang. Talagang nagdesisyon itong may-ari na putulin na ang pakikipag-ugnayan nila doon sa isang formal na org na yun. Dahil sa continuous way na pakikialam ng formal na org na to, wala doon para kumbaga nag-inside job at saka uso na yun dyan. Kaya ang Hearts and Inclusion na yun, naghihigpit na sa screening na yun. Kasi naghanap na tayo ng mga volunteer at yung mga pwede ma-volunteer na yon. At sa lahat, dapat magpasalamat tayo kung ano dapat yung ano. Kung gusto nyo mag-donate tayo, kung gusto nyo mag-donate kayo ng any monetary, mag-donate tayo ng monetary, any amount will do, gawin natin dyan. Paano tayo mag-donate? Paano kami makakatulong? Gagamitin yan natin doon sa magandang purposo o yung purpose. Sa kabutihang palad, gagawin natin yan, mga ka-inclusion. Ang plano pa nga na yun, tutulong kami sa Cagayan Valley, sa Pampanga, sa Tarlac, sa Bulacan, sa Marikina, Pasig, Rizal. Yan kasi pati sa Kabikulan, sapagkat
meron tayong mababalitaan ata na meron din mga PWD rin na nanghihingi ng tulong. Sa totoo lang, kailangan natin kailangan natin makapaggawa at higit sa lahat, lahat tayo dapat Okay, bakit tayo kailangan sapagkat kasi dapat kaisa tayo kung ano yung mga Sa pangalawa, kailangan natin magkaroon din ng konkretong solusyon. At sinasabi nga ng ibang tao, ang HNI daw ang magiging susunod na mecca ng PWD. Yung PWD volunteerism o yung inclusion volunteerism. Sana ipagdasal ninyong lahat ito dahil kailangan natin magkaroon ng unity, kailangan natin magkaroon ng kagaya nga na sinabi ko. We must unite. We must unite kung anong kailangan. Bakit ko nasabi yan, we must unite? Kasi kailangan natin yan lahat Kailangan natin magkaroon ng pagkakaisa. Kasi napapansin ko, watak-watak ang PWD organization. Gaya mga pinagsasabi nila na, kayo, formal kayo. Tapos hinihingian pa. Alam nyo, ang katotohanan, hinihingian pa ang PWD. Okay. Ayan. For cash donations, mga ka-inclusion, kailangan natin sino ang gusto mag-donate para sa ating PWD, kailangan natin magkaisa. Ito yun. 0908-638-8270. Ulitin ko ha. 0908-638-8220. Ano gagawin natin? Wag nyo na lang isend wag na lang kayo mag-send ng screenshot for privacy Kasi baka babaya magkakaroon tayo ng Matatanggap namin yon via SMS. Pwede nga, magtatanggap na tayo ng Gcash pa for Globe and Paymaya pa Kasi napag-isipan namin, ito na yung magiging medium ng number. Ayan. Daldal ako ng daldal. Kahit kinakarmada ako sa ubo. But anyway, mga ka-inclusion, kailangan natin ng sapat na plano para magkaisa. Kahit PWD na Dilawan, kahit PWD na DDS, kahit PWD na Marcos Loyalist, o PWD na anti-Duterte, we need to unite. We need to unite everybody. O kahit ikinahihiya mo yung pagiging PWD mo, yung kinakahiya ng mga magulang mo na PWD ka, welcome kayo. Welcome. You're welcome for doon sa PWD. Okay? Yan. Okay.
So dapat ka, at saka nga pala, mamayang tanghali, magpupos tayo kung ano yung mga dapat na ibebenta. Yung ibebenta mismo, kung ano yung gagawin. At totoo lang kasi, yung mga ibebenta na sticker, automatic na tatanggapin for the PWD. PWD at PWD plan. Kasi dapat lahat tayo, magkakaisa tayo kung ano dapat ang magiging ano. Pasensya na rin sa mga ka-inclusion naghahanap sa akin ng ANI kagabi sapagkat kailangan ko magpagaling. Kaya gano'n, hindi pa ako magaling. Ang tigas kasi ng aking tuktok. Oh, kaya magtatanong pa, Wally, meron pa bang ANI mamayang gabi? Yes, meron pa mamayang gabi. Kaya sulitin nyo na sulitin. Sulitin natin ang mga episodes na to. Na kung tutusin, ipahalaganap natin sa buong daigdig at sa buong Pilipinas na dapat magkaisa na ang mga PWD. Although, yung mga vlogger na rin na PWD, welcome din. Ipalaganap nyo itong episode na to sapagkat pinakamahalaga itong episode na to sa kasaysayan ng historika na to at sa ating lahat, kailangan natin ng pagkakaisa. Tama? At saka sa totoo lang, kailangan natin makakapaggawa ng ating mga tao, mag-isipan natin kung anong mga pinaggagawa nila at higit sa lahat tayo dapat magpasalamat kung ano ang mga pinaggagawan. Salamat din tayo na dapat may ang bawat PWD ay mayroong talento. Pasalamatan din natin. At sa ating mga pamilya, dapat ang PWD tulungan nyo. Mayroon kayo PWD, tulungan ninyo. Tulungan natin kung ano dapat ang gagawin. Magtulungan tayo. At higit sa lahat, bakit ko sinasabi lahat kailangan tulungan? Sapagkat kailangan natin magtagumpay, kailangan natin gawin lahat ng mga plano. I-encourage ko lahat ang mga taga-project inclusion, mga taga, ano tawag nito sa disability? Okay. NCDA, ang bansang koalisyon ng kapansanang Pilipino, lahat tayo dapat magkaisa tungo sa mga pinagsasabi nila. Kaisa tayo kasi sapagkat ang butas ng PWD talaga ay yung pagkakaisa. Yun talaga ang totoong butas natin. Watak-watak tayo at ang higit sa lahat, dapat tayo mismo kung ano ang pinagkakaramdaman nila. At higit sa lahat, kailangan natin makapag-usap. Ang ginagawa kasi ng ibang ginagawang negosyo at iilang mga tao, yung mga pinagsasabi nila at higit lahat sa mga bubukang bibig ng kanila, dapat tayo ay manindigan. Ginagawa nilang negosyo
ginagawa nilang hanap buhay ang PWD. At higit sa lahat, kayo mga tao, kayo mga PWD, dapat ipakita nyo sa mga dayuhan, sa mga kapwa Pilipino na hindi tayo mangbang, hindi tayo bobo, hindi tayo tanga, hindi tayo gago, at higit sa lahat, hindi tayo abnormal. Yan ang ibig ko sabihin, mga kababayan. Kaya gusto kong magkawal tayo. Ang masaklap, mga ka-inclusion, kailangan natin magpakatotoo. Wali, paano kung may depression yung tao? Kabilang ba ba yan? Yes. Kabilang yung mga may depression. Sa halip na ikulong sa bahay, kahit nakakulong sa bahay, tulungan nyo kung paano may tama. Kung ayaw ng tao, halimbawa yung mga may kung ayaw ng tao makipag-usap sa magulang, abayaan nyo. Mapapagod din yan. Lagi ko sinasabi sa inyo, mga PWD, kapag na-achieve nyo ang goal ninyo, huwag kayong mayabang. Lahat tayo nagtatrabaho, lahat tayo nagkakawang-gawa, at higit sa lahat, tayo ay pinagsama-sama ng ating lipunan. So babayang gabi, alas 10 ulit ng gabi, magkakawal tayo muli at pag-usapan natin tungkol naman sa dual PWDs. Okay? So ako si Kawali Coronel. Iniibig ko ang Pilipinas, iniibig ko ang Pinoy PWDs.